Jaika's point of view. Ano naman ang ginagawa ng lalaking to? Kunot noong bulong ko. Kabababa ko pa lang sa kotse ko matapos kong magpark dito sa parking lot ng aking kumpanya. Agad na naagaw ng isang lalaki ang aking atensyon. Nakasuot lamang to ng boxers, kaya naman nagtataka akong naglakad palapit sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo? Malakas na sigaw ko kahit malapit naman ako sa pwesto niya. Dahil nakatalikod sa akin ng lalaki ay marahan niya akong nilingon. Agad nanlaki ang mga mata ko nang mapagmasdan ng buong katawan niya. Mabilis pa akong napatakip ng aking kamay sa aking mga mata. Kuya, ano ba? Nakalimutan mo bang boxers ang suot mo? Hindi makapaniwalang singal ko. Ay, pasensya na ho, ma'am. Aligagang sambit naman ng lalaki bago nagmamadali sa pagsusuot ng kanyang pantalon. Bakit ba dito ka pa naghuhubad? Biglang tanong ko pa. Ay, nabutas ho kasi yung pantalon ko kanina, kaya't kinakailangan kong magpalit. Nahihiyang sagot naman niya. Pasensya na ho, ma'am. Hindi ko ho alam na may tao pala. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lamang ako bago sunod-sunod na bumuntong hininga. Bakit dito ka nagpapalit? May banyo naman sa loob, hindi ba? Kunot noong tanong ko pa. Nahihiya po kasi akong pumasok dahil marami ng tao sa lobby. Napakamot pa siya sa kanyang batok. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita ko. Aaminin kong makisig ang kanyang katawan. Hindi ko rin maitatangging malaki ang tinatago niya sa boxers niya dahil sa umbok nito kanina. Nanlaki ang mga mata ko't mariing na pailing dahil sa mga iniisip ko. Huwag mo nang ulitin yan, kuya, ha? Tarantang bilin ko bago mabilis na naglakad paalis. Ramdam kong pag-init ng aking mukha dahil sa naisip ko kanina. Pilit ko pang kinakalma ang aking sarili habang naglalakad ako papunta sa aking kumpanya. Dumiretso ako sa aking opisina at agad nang naupo. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim dahil iba pa rin talaga ang pakiramdam ko. Napaigdad naman ako sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng aking opisina at agad na pumasok ang aking sekretarya. Kunot noo ko siyang pinagmasdan hanggang sa makalapit na siya sa akin. Ma'am, nandito na po yung bago nating security guard. Sambit ni Mary. Ganun ba? Naipaliwanag mo na ba ang mga dapat niyang gawin? Tanong ko. Tumango naman siya bilang tugon. Kailangan na lang po ng final approval niyo bago siya magsimula. Sambit niya. Papuntahin mo na lang siya rito. Utos ko. Agad naglakad palabas ng opisina ko ang aking sekretarya. Makalipas lamang ilang minuto ay bumalik din siya kasunod ang isang pamilyar na lalaki. Dali-dali akong napatuyot, hindi ko na itago ang gulat sa aking mukha. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Napakamot sa batok ang lalaki na agad nag-iwas ng tingin sa akin. Muli akong nakaramdam ng init nang makita ko siyang muli. Hindi ko naiwasang maalalang nakita ko kanina. At kahit anong pilit ang gawin ko para maalis sa isip ko yon, ay nabigo ako. Magkakilala na kayo, ma'am? Nagtatakang tanong ni Mary. Mabilis akong umiling. Hindi pa pero nakita ko siya kanina sa parking lot. Sagot ko. Siya ho ang magiging bagong security guard ng ating kumpanya, ma'am. Saad niya pa. Napatingin ako sa lalaki na hanggang ngayon ay sa akin pa rin pala nakatingin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil sa mga tingin niya. Ako nga po pala si Maynard, ma'am. Pakilala niya at bahagya pang tumungo. Tanggap ka na. Mabilis na sabi ko at agad na nag-iwas ng tingin. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa mga kailangan niyang malaman, Mary. Utos ko pa sa aking sekretarya. Tumango naman si Mary bago nilingon ng lalaki. Tara na po, sir. Sambit niya bago naglakad palabas ng aking opisina. Wala namang ibang nagawa si Maynard kung hindi ang sumunod sa aking sekretarya. Nakahinga ko ng maluwag nang tuluyan na sila makaalis. Hindi ko lubos akalain na ang lalaking yun palang magiging security guard namin. Pilit kong ikinakalma ang aking sarili at itinuon na lamang ang aking atensyon sa mga trabahong kailangan kong matapos ngayong araw. Ma'am?
Biglang tawag sa akin ni Mary na hindi ko napansing dumating pala. Yes? Kunot noong sambit ko. May meeting po kayo in 10 minutes. Mag-ready na po kayo dahil aalis po tayo after 5 minutes. Sambit niya. Tumango naman ako bilang tugon at agad na kumilos. Lumabas na rin si Mary kaya naman nagmadali na ako sa pag-aayos ng aking sarili. At nang makontento ay agad ring lumabas ng aking opisina. Habang naglalakad palabas ng kumpanya ay hindi ko maiwasang kabahan. Sigurado ako magkikita na naman kami ni Maynard sa may entrance. At hindi ko alam kung makakaya kong pansinin siya. Ma'am? Tawag sa akin ni Mary at bahagya niya pang inalog ang balikat ko. Bakit? Aligagang tanong ko. Ang sabi ko po may pupuntahan po ba kayo after ng meeting nyo? Kunot noong tanong niya. Agad naman akong napailing. Wala naman, sagot ko. Good morning po ma'am. Biglang bati ni Maynard na siyang nagpatigil sa akin sa paglalakad. Naging mabagal ang pagtingin ko sa kanya, kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko. Bigla na namang pumasok sa isip kong nakita ko kanina at hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding init. Hello, tipid na bati ko sa kanyang pabalik. May meeting po kayo? Nakangiting tanong niya pa. Ni hindi ko man lang magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang wala lang kay Maynard ang nangyari kanina. At nakakakilos siya ng normal sa harap ko. Samantalang halos ipakita na niya sa akin ang buong katawan niya kanina. Oo sige, aalis na ako. Tarantang sagot ko at nagmamadali na sa paglalakad palabas. Ngayon lang ito nangyari sa akin at kahit ako hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi naman ako ganito noon. At kadalasan ay wala akong pakialam kahit ano pang makita ko. Pero iba si Maynard. Ibang-ibang nangyari kanina sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan. Nanatili akong tahimik nang makasakay ako sa kotse hanggang sa biyahe. Pinilit kong iwasan nang maisip si Maynard ngunit nabigo lang din ako. Maynard's point of view. Ilang araw pa lang simula nang matanggap ako sa aking bagong trabaho. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Halos kasi karamihan ng babae sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Halos magmakaawa na sa akin para lang pansinin ko sila. Hindi naman sa nagyayabang ako pero may pagmamalaki ko namang gwapo ako at merong matipunong katawan. Sa kabila nun hindi pa ako nagkakanobya. Kaya't hindi ako sanay sa atensyon na ibinibigay sa akin ng mga babaeng katrabaho ko sa kumpanya. Excuse me? Kanina pa kita tinatawag. Inis na singhal ni Ma'am Jaika. Nagulat pa ako dahil hindi ko napansin na nasa harap ko na pala siya. Aligaga akong napatindig ng maayos dahilan para tignan ako ni Ma'am mula ulo hanggang paa. Nangunot pa ang noo ko nang matigil ang tingin niya sa bandang hita ko. May problema po ba, Ma'am? Nagtatakang tanong ko. Mariin pa siyang napailing bago binalik ang tingin sa akin. Required ba na fit na pantalon ang isuot mo sa trabaho? Kunot noong sambit niya. Mas lalo naman ako nagtaka dahil sa tanong niya. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am? Naguguluhang tanong ko. Bigla siyang nag-iwas ng tingin at sunod-sunod na bumuntong hininga. Bakit kasi ang batuta mo sa suot mong pantalon? Pahinga ng pahinang sabi niya. Wala ka na bang ibang pantalon na pwede mong isuot? Tanong niya pa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya dahil sa sinabi niya. Napatungo pa ako para tingnan ang tinutukoy niya at tama nga ang sinasabi niya. Napahilamos na lamang ako sa aking mukha at agad na tumalikod. Pasensya na ho, Ma'am. Hindi ko ho napansin. Aligagang sambit ko. Puro ganito ho kasi ang pantalon ko. Paliwanag ko pa. Gustuhin ko manglingunin si Ma'am Jaika para makita kong reaksyon niya ay hindi ko magawa. Alam kong namumula na ang mukha ko dahil sa labis na hiya kaya naman nanatili akong nakatalikod sa kanya. Ayos lang. Hindi mo naman kasalanan na nabiyayaan ka. Natatawang sambit niya pa. Mas lalo akong binalot ng hiya dahil sa sinabi niya. Narinig ko pa ang paglalakad niyang palayo. At nang masigurado kong malayo na siya sa akin ay saka pa lamang ako humarap.
Bigla na lang pumasok sa isip ko mga babae kong katrabaho. Kaya pala hindi napupunta sa mukha ko ang mga tingin nila sa tuwing lalapit sila sa akin. What the heck? Umiiling na bulalas ko dahil sa aking napagtanto. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakasimangot. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko mga napagtanto ko kanina. Hindi ko nga alam kung ikatutuwa ko pa ba yun. Hi! Biglang sambit ng isang babae sa gilid ko. Ako nga pala si Yana. Pakilala niya pa. Pilit akong ngumiti. Wala ako sa mood para makipagkwentuhan ngayon dahil baka madagdagan lamang ang kahihiyan ko ngayong araw. Nice to meet you. Ako nga pala si Maynard. Sambit ko. Matapos makipagkamay ng babae ay agad na rin siyang naglakad paalis. Kitang-kita ko pa kung papaano siyang magtatalon sa kilig dahil sa naghawak ang aming mga kamay. Sunod-sunod akong napailing kasabay ng paghinga ng malalim. Hi, Mr. Security Guard. Ang gwapo mo naman, kuya. Bakit ngayon ka lang nagtrabaho dito? Matagal na sana akong ginanahang pumasok. Nagulat na lamang ako nang maraming babae nang lumapit sa pwesto ko. Agad akong nakaramdam ng matinding hiya at kaba dahil hindi naman ako sanay na maraming babaeng nakapalibot sa akin. Sunod-sunod pa akong napalunok at hindi ko man lang magawang tumingin sa kanila. Nasa trabaho kasi ako. Aligagang sambit ko. Ayos lang kuya. Sapat na sa amin ang mapagmasdan ka. Nakangiting sagot naman ng isang babae. Oo nga kuya. Busog na ako kapag nakikita kita. Saad pa ng isa. Mas lalo akong nahihiya dahil sa mga sinasabi nila. Sinubukan ko pang mag-isip ng paraan para mapaalis sila sa pwesto ko ngunit nabigo lang ako. What's happening here? Biglang tanong ng isang pamilyar na boses ng babae. Bakas ang inis sa tinig niya kaya naman agad na napalayo ang mga babae sa pwesto ko. Hindi ba't oras ng trabaho? Anong ginagawa niyo rito? Singhal niya pa. Sorry po ma'am. Sabay-sabay na paumanhin ng mga babae habang nakatungo. Magsibalik na kayo sa mga pwesto nyo. Kung may oras kayo para lumandi, dapat may oras din kayo para magtrabaho. Galit na utos niya. Nagmamadaling naglakad paalis sa mga babae at nakahinga naman ako ng maluwag nang mawala na sila. Agad akong napabaling ng tingin kay Ma'am Jaika. Maraming salamat ho ma'am. Kinakabahang sambit ko. Dapat matuto kang paalisin sila kapag ginugulo ka nila. Lalo na kung oras ng trabaho. Seryosong sambit niya. Sunod-sunod naman akong napatango. Sige po ma'am, pasensya na po. Saad ko. Hindi na siya muling nagsalita at nagpatuloy na sa paglalakad palabas ng kumpanya. Kasunod niya ay si Miss Mary na sekretarya niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nitong mga nakalipas na araw ay napapansin ko na ang kakaibang nangyayari sa akin sa tuwing makikita ko si Ma'am Jaika. Pilit ko lamang yung binabaliwala pero habang tumatagal ay palala na yun ang palala. Back to work, Mr. Maynard. Bilin pa ni Miss Mary nang malagpasan niya ako. Yes po. Aligagang sagot ko naman. Sinubukan kong ito ng atensyon ko sa trabaho kahit wala naman talaga akong masyadong ginagawa. Hinihintay ko na lamang na matapos ang oras ng trabaho para makauwi na ako at makahiga sa kama. Jaika's point of view. May problema ho ba, ma'am? Biglang tanong ni Mary. Aligaga pa akong napabaling ng tingin sa kanya. Hindi ko napansin ang paglapit niya sa akin dahil sa labis na pagkatulala ko. Mariin pa akong napailing habang pinipilit ang aking sarili na mag-focus. Wala. May iniisip lang ako. Pagdadahilan ko. Kahit ang totoo ay si Maynard lang naman ang nasa isip ko. Malinaw pa sa alaala ko ang gwapo niyang mukha. Lalong-lalo na ang malaki niyang batuta. Katawan. Focus, Jaika. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahinang bulong ko pa sa aking sarili. Jaika? Is that you? Hindi makapaniwalang bulalas ng isang pamilyar na babae. Hindi ko alam kung malas lang bang araw na ito para sa akin pero hindi ko na nagugustuhan ang mga nangyayari. Kunot noo kong tumitig sa babaeng naglalakad palapit sa akin.
Yes, ako nga. Seryosong sagot ko. Hindi ko alam na nakabalik ka na pala sa bansa, Bianca. Kunot noong sambit ko pa. Actually, kadarating ko lang. Hindi ko nga inaasahan na dito tayo magkikita. Bala ko pa naman sanang puntahan kita sa kumpanya mo. Nakangiting saad niya't agad na upo sa tabi ko. Hindi na kailangan dahil wala ka rin naman ng mapapalaron. Giit ko. Hindi ko talaga gusto ang vibes sa babaeng to. Ano naman ang dahilan mo't bumalik ka pa sa Pilipinas? Nagtatakang tanong ko pa. Kailangan ko ng pahinga from all my work abroad. Naisip kong magandang magbakasyon dito. Kitang-kita ang excitement sa mukha niya at mas lalo ko lamang kinainis yun. How are you? Payaman ka ng payaman ah. Wala ka pa bang balak mag-asawa? Panguusisa niya pa. Marahan akong umiling. Masyado pa akong busy sa kumpanya para maglaan ng oras sa ganyan. Sagot ko. That's so sad. Kailangan mong ma-enjoy ang panahon habang bata ka pa. Seryosong saad niya't agad na tumayo. Look at me. May kamit na ako agad kahit kababalik ko pa lang. Anyways, aalis na ako dahil baka naghihintay na ang date ko. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ako sumagot. Bagkus ay tinanguan ko lamang siya bilang tugon. Hindi naman kami magkaibigan in the first place. Kaya wala akong balak na sabayan ang pagiging plastic niya. Nagkita na po pala kayo ni Ma'am Bianca? Biglang sambit ng sekretarya ko na kababalik lang galing banyo. Ah, oo. Tipid na sagot ko. Plastic pa rin siya katulad ng dati. Singhal ko pa. Bahagyang natawa pa si Mary dahil alam niya kung anong tunay na ugali ni Bianca. Kahit siya'y galit din sa babaeng yon at hindi ko siya masisisi. Nakasalubong ko nga po siya kanina sa banyo at may kausap siya sa cellphone. Kwento niya. Wala akong pakialam sa kanya, kaya't wag na natin siyang pag-usapan. Sambit ko at agad nang tumayo. Umalis na tayo rito. Nasira na yung araw ko dahil sa bruha na yun. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko na hinintay na sumagot pa ang sekretarya ko. Agad ako naglakad palabas ng restaurant. At wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa akin. Napagdesisyonan kong bumalik sa kumpanya para tapusin ang naiwan kong trabaho doon. Good afternoon po, ma'am. Nakangiting bati ni Maynard nang makita niya ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakali sa tuwing magkakaharap kami. Lagi kong naaalala ang katawan niya. Mariin akong umiling at sunod-sunod na huminga ng malalim. Good afternoon din. Sagot ko at pilit nang ngumiti sa kanya. Nagpatuloy na ako sa pagpasok dahil hindi ko kayang magtagal nakaharap siya. Hindi ko pa rin maintindihan ng sarili ko kung bakit bigla na lang umiinit ang mukha ko sa tuwing makikita ko siya. Ngayon lang ito nangyari sa akin kaya naman naguguluhan ako. Sa mga nakalipas na araw ay walang ibang laman ng isip ko kung hindi si Maynard. Alam ko naman na may kakaiba sa nararamdaman ko pero hindi ko makumpirma. Siguro ay dahil in denial lang ako. Ma'am. Biglang tawag sa akin ni Mary habang humahabol sa akin. Kunot noong napalingon ako sa kanya. Why? Nagtatakang sambit ko dahil halata sa mukha niya na aligaga siya. May masamang elemento pong dumating sa kumpanya. Hindi mapakaling saad niya na mas lalong nagpakunot sa noo ko. Biglaan pong pagdating niya at hindi po siya nagpasabi. Dagdag na sabi niya pa. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Well. Pumapalakpak na sambit ng isang pamilyar na babae. Bukod sa gwapo at hot na security guard sa labas, wala pa rin pinagbago ang boring na kumpanya na ito. Sambit na sabi niya pa. Excuse me? What the hell are you doing here? Inis na tanong ko habang marahang naglalakad palapit sa kanya. Akala ko ba may date ka, Bianca? Kunot noong sambit ko pa. The guy was so boring for me. Walang ganang sagot niya at agad na tumalikod. Plus, nakita ko na kung sinong type ko. Nakangiting sambit niya pa. Naningkit ang mga mata ko habang sinusundan ng direksyon kung saan siya nakatingin. Hindi ko na itago ang aking gulat
nang mapagtantong si Maynard ang pinagmamasdan niya. Oh no! Back off, Bianca! Nagbabantang singhal ko at mas lumapit pa sa kanya. Nakangiti siyang lumingon sa akin na parang nangaasar. Why? Akala ko ba busy ka sa kumpanya mo? Don't you worry. Hindi ko siya abalahin while he's working. Natatawang sambit niya. Wala naman sigurong batas dito sa kumpanya mo na bawal magkaroon ng karelasyon ng mga empleyado mo, di ba? Dagdag na saad niya pa. That's not my point. Nauubusan ng pasensyang saad ko. Don't you mess with my employees, Bianca. Binabalaan kita. Dagdag na sambit ko pa. Pwede ba, Jaika? Hindi mo ako matatakot sa mga ganyang atake mo. Napahalakhak na lamang siya na mas lalo kong kinainis. Try me. Nakangising saad ko. Umayos naman siya ng tayo at nilabanan ng mga titig ko. Hindi na itong unang pagkakataon na nagkainitan kaming dalawa. Hindi kasi akong tipo ng babaeng mabilis magpatalo. At si Bianca naman, ang mga tipo ng babaeng mabilis kong kainisan. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakikipagtalo sa kanya ng dahil lang kay Maynard. Pero one thing is for sure, hindi ako makapapayag na mapunta siya kay Bianca. Move on, Jaika. Mukha namang maayos ang buhay mo ngayon kaya huwag mo nang sirain. Biglang sambit ni Bianca at agad nang tumalikod sa akin. Besides, kahit na ano pang gawin mo, hindi mo ako mapipigilan sa mga bala ko. Natatawang sambit niya pa bago naglakad palabas ng kumpanya ko. Pinagmasdan ko ang paglayo niya hanggang sa tumigil siya sa may pinto at lumapit kay Maynard. Hindi ko napigilan ang tawa ko nang lumayo si Maynard sa babae. Ano na naman kayang plano ng bruha na yon? Nagtatakang tanong ni Mary. Bumalik lang ba siya rito sa Pilipinas para guluhin ka? Sambit niya pa. Subukan niya lang guluhin ang kumpanya ko, mga empleyado ko. Hindi ko siya uurungan, no? Seryosong saad ko naman. Nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa aking opisina at agad namang sumunod sa akin si Mary. May konting galit at inis pa rin akong nararamdaman pero pinilit ko na lamang na ikalma ang aking sarili. Tinuon ko ang aking atensyon sa mga dapat kong gawin ngayong araw. Maynard's point of view. Hi, handsome! Bati sa akin ng isang babae. Pamilyar sa akin ang babaeng to at parang nakita ko na siya sa kumpanya noong isang linggo. Kunot-noo ko siyang pinanood na maglakad palapit sa akin. Saan ka pupunta? Nakangiting tanong niya pa. Mag-usap muna tayo saglit. Hindi naman kita kakainin eh. Unless gusto mo. Nakangising sabi niya pa. Uuwi na po. Mabilis na sagot ko. Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad papunta sa motor ko nang bigla niyang hawakan ang braso ko para pigilan ako. Gulat pa akong napabaling ng tingin sa kanya dahil hindi naman kami magkakilala para umasta siya ng ganito. Sumama ka muna sa akin. Kain tayo sa labas. My treat. Nakangiti pa rin saad niya. Mariin akong umiling. I'm sorry. Kailangan ko na kasing umuwi eh. Pagtanggi ko ngunit hindi niya pa rin ako binibitawan. Mabilis lang naman tayo. Unless may gusto ka pang gawin para magtagal tayo. Pamimilit niya pa. Sorry ho talaga, ma'am. Kailangan ko na talagang umuwi eh. Bukod doon na hindi naman tayo magkakilala para sumama ako sa iyo agad. Seryosong sambit ko. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumawa. I'm Bianca. Nice to meet you, hot guy. Malanding saad niya. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa niya pero bilang respeto dahil babae siya pinilit kong ikalma ang aking sarili. Pilit pa akong ngumiti at persahang inalis ang braso ko sa pagkakahawak niya. Mauna na ho ako, ma'am. Paalam ko. At agad siyang tinalikuran. Tough guy. I like it. Mahinang bulong niya pero narinig ko pa rin. Ang akala ko'y titigilan niya na ako nang bigla na lang may yumakap sa akin mula sa likod. Napaigdad pa ako sa gulat dahil doon at agad na sinubukang kumawala sa kanya.
Sandali lang kasi. Kakain lang naman tayo sa labas eh. Parang batang pagmamakaawa niya. Sunod-sunod akong napailing. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay niya at wala na akong pakialam kung masaktan pa siya. Marahan akong lumingon habang nananatiling seryoso ang aking muka. Stop doing this, ma'am. Hindi tayo close at mas lalong hindi tayo magkakilala para umasta ka ng ganito. Magkaroon ka naman ho sana ng konting kahihiyan at respeto naman sa sarili mo. Singhal ko sa kanya. Isa sa pinakaayaw ko sa babae ay ang ganito. Oo, maganda siya at masasabi ko ring mayaman. Pero hindi ibig sabihin nun ay makukuha na nila lahat ng gusto nila. Mas pangit din ang tignan na magmakaawa siya sa akin. I don't care. Gusto lang kitang makasamang kumain sa labas. Promise, hindi ka magsisisi. Pagpipilit niya pa rin. Huminga ako ng malalim at diretso siyang tinitigan. No, hindi ako sasama sa iyo at hindi rin yun mangyayari kahit kailan. Kaya ngayon palang tumigil ka na. Seryosong sambit ko. Don't worry, wala naman akong balak na sumuko. Kumindat pa siya matapos sabihin yon. And what do you think you're doing? Biglang tanong ng isang pamilyar na babae. Bakas ang inis sa kanyang tinig at hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kaba. Hanggang dito ba naman ay dadalhin mo yung kakapalan ng mukha mo? Hindi ka ba marunong mahiya? Kababae mong tao. Sunod-sunod na singhal niya pa. Oh, narito na palang tagapagligtas mong boss. Natatawang saad ng Bianca. Nagtataka na tuloy ako kung sino bang security guard sa inyo. Si Jai ka ba o ikaw? Lagi kasi siyang nakabantay sa iyo eh. Natatawang sabi niya pa. Napabaling ako ng tingin kay Ma'am Jaika at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mukha. Kung hindi ako nagkakamali, nagkasagutan na rin sila Ma'am Jaika at itong babae sa harap ko noong isang linggo. Lumayo ka sa kanya kung ayaw mong kaladkarin kita palayo sa kanya. Nagbabantang utos ni Ma'am Jaika. Halos isang buwan na rin ako nagtatrabaho dito. Pero ngayon ko pa lamang nakitang ganito ang boss ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Lalo pat parang hindi naman natatakot itong si Bianca. Make me! Nakangising sagot pa ni Bianca. Hindi naman nagdalawang isip si Ma'am Jaika na lumapit sa amin habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Ginawa niya nga ang sinabi niya. Puwersahan niyang hinila si Bianca at pabatong binitawan. Natumba pa sa sahig ang babae na galit na tumingin kay Ma'am Jaika. Hanggang ngayon sagabal ka pa rin sa mga plano ko. Galit na sigaw ni Bianca. Kung tutuusin wala ka na nga dapat pakialam pa rito dahil buhay to ng empleyado mo. Pero eto ka't nangyayaalam na naman. Dagdag na singhal niya pa. Huwag mo kasing iharang sa dadaanan ko ang mga plano mo. Dahil hindi talaga ako magdadalawang isip na sagasaan ka. Singhal ni Ma'am Jaika. Ngayon lang ako nakakita ng aktwal na away ng dalawang babae. At parehas pa silang bigatin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling magkapisikalan na sila. Ma'am, hayaan niyo na po siya. Aalis na rin naman na po ako eh. Pigil ko kay Ma'am Jaika na agad namang bumaling ng tingin sa akin. Hindi siya nagsalita. Saglit niya lang akong pinagmasdan bago niya binalik ang tingin kay Bianca. Magpasalamat ka dahil mabait tong pineperwisyo mo. Giit ni Ma'am bago marahang naglakad palapit sa babae. Dahil kung ako lang masusunod, uuwi ka sa bahay mo na puno ng sugat sa katawan. Nakangising bulong niya pa. Saglit pa akong napamaang dahil sa narinig ko. Nang mabalik ako sa ulirat ay naglalakad na palayo si Ma'am Jaika. Saglit ko pang tinignan si Bianca na nakatayo na at nagpapagpag ng damit niya. Hindi na ako nag-abalang magsalita at naglakad na lang din ako papunta sa motor ko. Agad kong pinaandar ang motor ko at nagmanehong pauwi. Hindi ko maiwasang humanga kay Ma'am Jaika at matakot rin. Iba pala siyang magalit, kaya dapat kong iwasan yun. Jaika's point of view. Hindi ko alam kung ano bang binabalak ni Bianca, pero hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Sa ilang linggong nakalipas ay pabalik-balik lamang siya rito sa aking kumpanya at wala siyang ibang pinupuntahan kung hindi si Maynard.
Hindi na ako nag-abalang ipagtabuyan si Bianca dahil si Maynard na rin naman ang gumagawa noon. Hindi talaga siya marunong mahiya, no? Biglang bulong ni Mary nang nasa tabi ko na pala. Kahit maraming taong nakakakita sa ginagawa niya, tuloy-tuloy pa rin siya. Dagdag na sabi niya pa. Hindi mo na siya mababago dahil ganyan na talaga ang pag-uugali niya noon pa man. Mas lumala nga lang ngayon. Saad ko naman. Ano kayong nakain ng isang yun? Kunot noong tanong niya pa. Hindi ko naman masisisi si Bianca. Kahit ako, nakikitang namumukod tanging kagwapuhan ni Maynard. Pero hindi ako kikilos katulad ng ginagawa ni Bianca. Dahil labis na kahihiyan lang idudulot sa akin ng ganyan. Ibang klase din pala itong security guard natin, ma'am, ano? Ang daming babaeng nahuhumaling sa kanya. Biglang sabi ni Mary. Wala na akong kinalaman dyan. Kibit balikat na sambit ko. Halos lahat ng babaeng empleyado natin, siyang laging pinag-uusapan. Nakikita ko naman ang dahilan kung bakit nila nagugustuhan si Maynard. Pero hindi ko naman lubos maisip na halos mabaliw na sila para lamang magpapansin. Mahabang litanya niya pa. Hindi ako nakaimik. Alam ko sa sarili ko na isa ako sa mga nahuhumaling kay Maynard. At nitong mga nakarang araw ko lamang napagtanto at natanggap ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung bakit excited akong pumasok sa kumpanya para lamang makita siya. At hindi ko mapigilan ang bilis ng tibok ng puso ko sa tuwing magkaharap kami. Ikaw, hindi ka ba nagkakagusto sa kanya? Wala sa sariling tanong ko. Gulat namang napalingon sa akin ng aking sekretarya. Ma'am, may asawa na ako. Natatawang singhal niya. Kahit pa single ako, hindi rin ako magkakagusto sa kanya. Dahil hindi naman siya ang type kong lalaki. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lamang ako. Nawalan na ako ng ganang panoorin sila Bianca sa labas. Kaya naman napagdesisyonan ko na lamang na pumunta sa aking opisina. Wala rin naman akong gagawin dito pero mas gusto ko munang maupot magpahinga. Napaigdad na lamang ako dahil sa gulat ng biglang magring ang cellphone ko. Dali-dali ko itong kinuhat agad na sinagot. Hello? Kunot noong sambit ko. Hi Ma'am Jaika. Nais po namin kayong imbitahan sa event namin na gaganapin mamayang gabi. Masayang sabi ng babae sa kabilang linya. Hindi ko na itago ang aking gulat. Ngayon na lamang ulit may nag-imbita sa akin kaya naman hindi ko to inaasahan. Bukod ron ay hindi naman ako madalas pumupunta sa mga events dahil puro ka-plastikan lamang ang nangyayari doon. We're expecting you to be there, ma'am. Ito po kasi ang grand opening ng bagong business ni Mr. Herman. Sambit pa ng babae. Mas lalo akong nagulat dahil sa nabanggit niyang pangalan. Hinding-hindi ko malilimutan ang pangalan ng lalaking yon. Sariwa pa sa alaala ko mga ginawa niya sa akin at nananalaytay pa rin ang galit sa dugo ko para sa kanya. I'll be there. Seryosong saad ko. Nang mamatay ang tawag ay hindi ko mapigilan ang aking sariling mapangisi. Ilang taon na simula nang huli kaming magkita. Kaya naman sisiguraduhin kong magiging engrande to para kay Herman. Agad akong tumayo at marahang naglakad palabas ng aking opisina. Dumiretso ako sa elevator papunta sa lobby. Hindi ko inaasahan na narito pa rin si Bianca at kinukulit si Maynard. Kaya naman agad akong nakaramdam ng inis. Umalis ka na, Bianca. Dinig kong singhal ni Maynard sa babae. Malayo pa lamang ay napangisi na ako dahil sa naririnig kong bulyawan nila. Napailing pa ako nang makitang parang nauubusan na ng pasensya si Maynard. Maynard, to my office, now. Seryosong sambit ko nang makalapit ako sa pwesto niya. Gulat pang napatingin sa akin si Bianca na binigyan ko lamang ng isang nakakalokong ngiti. Kitang-kita kong inis sa mukha niya, dahilan para hindi ko mapigilan ang aking pagtawa. At ano naman ang gagawin niya sa office mo? Kunot noong tanong ni Bianca. Nagkibit balikat pa ako sabay ngisi habang nakatitig sa kanya. Secret! Nangaasar na sagot ko. No! Dito ka lang, Maynard. Huwag kang susunod sa kanya. Biglang singhal ni Bianca.
Hindi pa tayo tapos mag-usap eh. Kaya't huwag mo akong iwanan dito. Giit niya pa. Boss ko ho siya. Sa inyong dalawa, mas kailangan kong sundin ang utos niya kaysa sa utos mo. Sagot naman ni Maynard. Dahilan para mas lalo akong matawa. Let's go. Sambit ko pa. At agad nang tumalikod at naglakad pa alis. Narinig ko pang nanggagaliiting sigaw ni Bianca ngunit hindi ko na siya pinansin. Dahil sa ingay niya ay naagaw niya ang karamihan sa atensyon ng aking mga empleyado. Napapailing na lamang ako dahil mas lalo niya lamang pinahihiya ang kanyang sarili. Bakit niyo po ako pinapunta rito, ma'am? Nagtatakang tanong ni Maynard nang makapasok kami sa opisina. May nagawa ho ba akong kasalanan? Matatanggal na ba ako sa trabaho? Sunod-sunod na sabi niya pa. Marahan akong naupo sa aking upuan at seryosong bumaling ng tingin sa kanya. I have a serious request, Maynard. Wala akong balak na pilitin ka at nasa sa iyo ang desisyon kung papayag ka o hindi. Sambit ko. Mas lalong nangunot ang noon niya dahil sa pagtataka habang nananatiling nakatitig sa akin. Ano ho ba yun, ma'am? Tanong niya pa ulit. Sunod-sunod pa akong napabuntong hininga dahil hindi ko alam kung ano bang magiging reaksyon niya sa sasabihin ko. Ayoko naman na masamain niya ang hiling ko kaya't hindi ko maiwasang kabahan. The thing is, diretso akong tumitig sa kanya at halata akong kinakabahan din siya. May event akong pupuntahan mamayang gabi. Event yun ng ex-boyfriend ko. I want you to go with me. Pagpapatuloy ko pa. Bahagya siyang napaatras matapos marinig ang sinabi ko. Kitang-kita ang gulat sa mukha niya habang nakatitig sa akin. Po? Bakit ho ako? Ano pong gagawin ko? Sunod-sunod na tanong niya. Gusto kong sumama ka sa akin, Maynard. Sambit ko. Sabay tayo at naglakad palapit sa kanya. At gusto kong magpanggap kang boyfriend ko. Dagdag na sabi ko pa. Po? Gulat na bulalas niya. Ay teka sandali po, ma'am. Tama po bang pagkakarinig ko? Aligagang sambit niya pa. Hindi ko napigilan ang tawa ko dahil sa nakikita kong reaksyon niya. Yes, magpapanggap kang boyfriend ko. Gusto ko kasing ipakita sa ex-boyfriend ko na maayos at masaya ako ngayon kahit na wala siya. Saad ko. Ilang minuto pang nakalipas bago siya kumalma at sumeryoso. Kahit gaano ko siya katagal titigan, ay hindi ko mabasa ang iniisip niya. Bigla nilang tuloy bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Makakaapekto po ba sa trabaho ko kung tatanggihan ko ang hiling niyo? Napakamot pa siya sa kanyang batok matapos itanong yon. Bahagya akong natawa. Of course not. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na wala akong balak na pilitin ka? Kung hindi ka papayag, ayos lang sa akin. Pwede naman akong pumunta sa event na yun ng mag-isa. Sagot ko. Paano na ho ang plano niyo kung mag-isa lang kayo? Kunot noong tanong niya pa. Ayos lang din naman. Naisip ko lang yun kanina at hindi naman kailangan gawin ko talaga yon. Seryosong sagot ko. Saglit na tahimik si Maynard na para bang nag-iisip siya. Nanatili akong nakatitig sa kanya habang hinihintay siyang magsalita. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko habang pinagmamasdan ko siya. Alam ko namang gwapo si Maynard, pero hindi ko lubos akalain na ganito pala siya kagwapo kapag seryoso ang mukha't malapit sa akin. Ramdam ko ang mas lalong pagbilis ng tibok ng puso ko at ang pag-init ng mukha ko kaya naman agad akong napaiwas ng tingin sa kanya. Sige po ma'am, pumapayag po akong sumama sa inyo. Biglang sabi ni Maynard, dahilan para muli akong mapatingin sa kanya. Hindi ko napigilan ng pagngiti ko. Are you sure? Paninigurado ko. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong pumayag. May intindihan ko naman kung ayaw mo. Dagdag na sabi ko pa. Sunod-sunod naman siyang tumango ngunit napansin ko na parang may bumabagabag sa kanya. Ang problema po kasi ma'am, napailing pa siya habang kumakamot sa batok. Wala ho akong matinong isusuot na babagay sa event na sinasabi niyo. Sambit niya pa. Napatakip pa ako ng kamay sa bibig ko para lamang mapigilan ng paghalakak ko.
Ang akala ko'y magagalit siya sa akin pero natawa na lang din siya. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa isusuot mo. Sambit ko't bahagyang tinapik ang balikat niya. Maraming salamat ha, magkita na lang tayo mamaya sa baba. Dagdag na sabi ko pa. Tumango naman siya sa akin bilang tugon at nakangiting naglakad palabas ng opisina ko. Alam kong nagiging magaan na ang pakiramdam ko sa kanya pero hindi ko magawang pigilan yun. Kakaiba ang epekto ni Maynard sa akin, lalo na kapag malapit siya sa akin. Bigla naman akong napangisi nang maisip ang magiging reaksyon ni Herman mamayang gabi kapag nakita niya kami. Sigurado akong kahit siya'y mapapansin at maiinggit sa kagwapuhan at kakisigan ni Maynard. Hindi na ako makapaghintay, Herman. Hinding-hindi mo makakalimutan ang gabing to. Mahinang bulong ko habang naglalakad pabalik sa upuan ko. Bianca's point of view. Ano naman ang nakain mo't naisipan mong event na ito? Kunot noong tanong ko sa kapatid ko. Nagulat na lang ako dahil nakaayos na sa kumpanya niya nang dumating ako. Kilala ko siya at alam kong hindi siya basta-bastang gagawa ng ganito kung wala siyang binabalak. Nakangisi na siya nang lingunin ako. Gusto ko lang ipakita kay Jaika kung anong sinayang niya. Natatawang sambit niya. My gosh, Herman! Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa babaeng yon? Inis na singhal ko, sabay irap sa kawalan. Ang tagal niyo nang hiwalay. Siya pa rin bang nagpapaikot sa mundo mo? Wala namang kakwenta-kwentang babae yun eh. Bakit pinag-aaksayahan mo pa ng oras? Dagdag na sambit ko pa. Narinig ko na lamang bahagya niyang pagtawa. Ano naman ang akala mo sa akin? Magkakandara pa sa kagaya niya? Matagal ko na siyang nakalimutan. Gusto ko lang ipamukha sa kanya na hindi ako nangihinayang na hiniwalayan niya ako. Sambit niya, kasunod ng pagtawa niya na parang nababaliw na. Napailing na lamang ako. Nakalimutan mo na bang ikaw ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay? What's the point of doing this? Giit ko. Hindi siya sumagot. Bagkus ay naglakad siyang palayo sa akin. Kahit kailan ay hindi ko talagang maintindihan ang pag-iisip ng kapatid ko na yon. Sunod-sunod nang nagdatingan ng mga bisita. Aaminin kong hindi na rin ako makapaghintay na dumating si Jaika at makitang reaksyon niya sa plano ng kapatid ko. Tignan lang natin kung magawa mo pang magtapang-tapangan ngayon. Nakangising bulong ko habang isa-isang tinitignan ng mga bisitang dumarating. Natulala ako sa may entrance nang makita ko sa Jaika. Inaasahan ko ng magarbo ang isusuot niya. Matagal ko na siyang kilala kaya naman alam kong minsan lang siyang pumupunta sa mga events. At kapag pumunta siya, sinisigurado niyang mag-iiwan siya ng kakaibang marka sa mga bisita. What the heck? Hindi makapaniwalang sambit ko. Mabilis na pakuyom ang kamao ko nang makitang isang pamilyar na lalaking katabi ni Jaika. Mas lalo kong nakaramdam ng inis dahil nakapulupot lang naman ang kamay ni Jaika sa lalaking inaasam-asam ko. Huli na bago ko mapagtanto na naglalakad na pala ako palapit sa kanila. Napangisi pa si Jaika nang makitang palapit ako. What the heck are you doing? Baka sanggalit sa boses ko pero wala akong pakialam doon. Excuse me, inimbita ako ng magaling mong kapatid. Kaya wala ka na sigurong pakialam doon? Mataray na sagot ni Jaika. Bakit kasama mo siya? Inis na tanong ko pa sabay turo kay Maynard. Bakit naman hindi? Natatawang sagot niya. He is my boyfriend. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko na itago ang gulat ko. You're what? Parang nabingi ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong pinaplano ng babaeng to pero hindi na ako natutuwa. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Pero mukhang tinamaan talaga ako kay Maynard. Unang kita ko pa lang sa kanya. Naagaw niya ng atensyon ko. You came! Biglang sambit ni Herman na nasa tabi ko na pala. Nice to see you again, Jaika. Nakangiting sambit niya pa. And nice to see you again too, Herman. Umira pa siya sa akin bago bumaling ng tingin kay Maynard. I want you to meet my boyfriend. Sambit niya pa. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Herman.
pati na rin ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya siguro inaasahan to dahil nakatuon ang utak niya sa plano niya. "You're what?" Aligagang tanong naman ni Herman. "Maynard pre, boyfriend ni Jaika." Biglang pakilala naman ni Maynard at nilahad pa ang kamay sa harapan namin. Kahit nagdadalawang isip ay inabot naman yun ni Hernan. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ng kapatid ko ng mga sandaling to. Pero ramdam ko ang galit niya. Kahit naman ano pang sabihin niya sa akin ay sigurado akong mahal niya pa rin sa Jaika. Maynard's point of view. "Tama lang ba yung ginawa ko kanina?" Aligagang tanong ko kay Ma'am Jaika. Kanina pa kasi ako hindi mapakali simula nang makaharap ko ang ex-boyfriend niya. Ramdam ko ang galit niya dahil sa higpit ng hawak niya sa kamay ko kanina. Hindi naman sa natatakot ako sa kanya. Mas natatakot pa nga ako kung may mali akong magawa sa plano ni Ma'am Jaika at pumalpak yun. "Oh no, he did great, Maynard. Kitang-kita ko nga galit sa mukha nila." Nakangiting sagot niya. Hindi ko nga inaasahan na magsasalita ka sa harap nila dahil wala naman yun sa napag-usapan natin. Dagdag na sabi niya pa. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa hiling niya. Ang tanging nasa isip ko lang ng mga sandaling yun ay magkakasama kaming dalawa at magpapanggap pa ako bilang boyfriend niya. Wala namang mawawala sa akin at pabor pa nga sa akin yun dahil matagal-tagal ko na rin gustong yayain si Ma'am Jaika na kumain sa labas. "Here she comes." Biglang bulong ni Ma'am Jaika kaya agad kong nilibot ang paningin ko sa paligid. "Ano sa tingin mong ginagawa mo, Jaika? At talagang dinamay mo pa si Maynard?" Galit na tanong ni Bianca. "Ano bang sinasabi mo?" Maang-maangang sambit ni Ma'am. "Wala akong ginagawang masama, Bianca. Sinama ko lang ang boyfriend ko sa event ng kapatid mo. I don't see any problem with that." Nakangising sabi niya pa. Napaismid pa si Bianca bago mas lalong lumapit kay Ma'am Jaika. "Sa tingin mo ba, mapapaniwala mo kung boyfriend mo talaga siya? Kung maluloko mong ibang naririto, ako hindi. Hindi ako tanga para maniwala sa mga palabas mo." Nanggagalaiting singhal niya. Wala akong kaalam-alam kung bakit parang mainit sa isa't isa sila Ma'am Jaika at Bianca. Hindi ko na rin naman binalak na mag-usisa pa dahil halata naman na hindi talaga sila magkasundo. "I'm sorry. Hindi kasi namin pinaalam kagad ang tungkol sa relasyon namin. Biglang singit ko sa usapan nila. Isa rin yun sa mga dahilan kaya lagi kitang pinagtutulakan palayo." Dagdag na sabi ko pa. "Really? Sa tingin mo, maniniwala ako?" Singhal pa ni Bianca. Nagulat na lamang ako nang biglang hilahin ni Ma'am Jaika ang kamay ko. Kasunod nun ay ang paglalapat ng aming mga labi. Para akong naestatwa sa kinatatayuan ko. At wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit at namnamin ang halik niya. "What the heck?" Biglang sigaw ni Bianca dahil sa nasasaksihan niya. Parang wala namang naririnig si Ma'am Jaika at ilang minuto pang tumagal ang paghalik niya sa akin bago siya kusang lumayo. Bakas pa rin ang gulat ko dahil sa ginawa niya pero pinilit kong huwag ipahalata yun. "Happy now?" Nakangising tanong ni Ma'am Jaika. "Oh, baka naman gusto mo pang makita na mag-sex kami." Natatawang sambit niya pa. "I can't believe you, Jaika!" Singhal ni Bianca bago dali-daling naglakad pa alis. Hanggang ngayon ay tulala pa rin ako. Hindi ko nga namalayan na nakahawak na pala sa magkabilang balikat ko si Ma'am Jaika at bahagya akong inaalog. "Maynard!" Tawag niya pa sa akin. Yes po." Aligagang sagot ko. "Pasensya ka na kung nabigla ka." At agad nag-iwas ng tingin. Ayos lang po. Wala sa sariling saad ko naman." Bigla nilang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa nangyari. Kakaibang init sa katawan din ang naramdaman ko at pilit kong pinipigilan yun. Hindi ko lubos akalain na ganito ang magiging epekto sa akin ng halik ng babae. Jaika's point of view. "Pupunta lang ako sa CR." Biglang paalam ko. Tumango lang si Maynard bilang tugon, kaya agad na rin akong naglakad paalis.
Hindi ko maipaliwanag ang tuwang nararamdaman ko dahil sa nakita kong reaksyon ng magkapatid at hindi ako magsasawang makita yon. Saglit ko pang pinagmasdan ang aking sarili sa salamin ng banyo at nang makontento ay lumabas na rin ako kagad. Napatigil naman ako sa paglalakad nang biglang may humarang sa daan ko. Ano ba? Umalis ka nga sa dadaanan ko? Inis na singhal ko sa lalaking nakatalikod sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang marahan siyang lumingon sa akin at makilala ko kung sino siya. Are you for real? Sinama mo talaga ditong boyfriend mo? Kunot noong tanong niya. Bakas ang inis sa boses niya ngunit kahit katiting na takot ay hindi ako makaramdam. Boyfriend mo ba talaga yun? Singhal niya pa. Hindi ko mapigilan ang sarili kong matawa. Ano naman ang inaasahan mo, Herman? Na hanggang ngayon gusto pa rin kita? Kung nasisiraan ka ng utak, wag mo na akong idamay. Sambit ko't alam kong hindi niya yun ikinatuwa. Akala mo ba, maloloko mo ko? Nakangising tanong niya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong itulak sa pader. Kasunod ng pagharang niya ng dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, Herman. Hindi ako nagpunta rito para sa gulo. Seryosong saad ko ngunit parang wala siyang naririnig. Alam kong mahal mo pa rin ako, Jaika. At kaya ka nagpunta sa event na ito dahil sa akin. Sambit niya habang unti-unting lumalapit ang mukha niya sa akin. Sinusubukan ko pa siyang itulak pero mas malakas siya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag nang kusa siyang tumigil kahit kokonti na lang ang pagitan ng aming mga mukha. Matagal na kitang kinalimutan, Herman. Kung iniisip mong ikaw pa rin ang gusto ko, nagkakamali ka. Mahal ko si Maynard at seryoso ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Kung hindi mo yun matatanggap, hindi ko na yun problema. Singhal ko sa kanya. Bigla na lang niyang sinuntok ang pader sa likod ko, dahilan para mapaigtad ako sa gulat. Kung kanina hindi ako makaramdam ng takot, ngayon ay halos lamunin na ako nito habang pinagmamasdan ko si Herman. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit nang magpatuloy siya sa paglapit ng mukha niya sa akin. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumilapon, imbis na mahalikan ako. Nanlalaki ang mga mata kong napabaling ng tingin sa lalaking tumulak kay Herman. Sira ulo ka ba? Inis na tanong ni Maynard. Kung hindi ka marunong dumistansya sa babaeng may nobyo na, baka gusto mong turuan kita. Galit na singhal niya pa. Dali-dali namang tumayo si Herman at nanlilisik ang mga matang tumitig kay Maynard. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Matapang na sagot niya. Sabihin mo lang kung gusto mong masira itong event mo. Hindi kita atrasan. Sagot naman ni Maynard. Sandali, magsitigil kayong dalawa. Awat ko sa kanilang dalawa. Agad akong bumaling ng tingin kay Maynard. Umalis na tayo rito. Sambit ko pa. Hindi pa tayo tapos. Nagbabantang sambit ni Herman, dahilan para mapalingon ako sa kanya. Subukan mo lang kaming guluhin. Sa kulungan ka pupulutin. Seryosong singhal ko. Huwag mo akong susubukan, Herman. Gagawin ko na talaga ngayon. Ang dapat ay ginawa ko na noon. Dagdag na sabi ko pa. Agad kong hinawakan ng kamay ni Maynard at hinila na siyang paalis. May ilang tao pang tumatawag sa akin ngunit hindi ko na sila pinapansin at dumiretso na kami palabas ng kumpanya ni Herman. Nang makasakay sa kotse ay sunod-sunod akong napabuntong hininga. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari at napamaang pa ako nang mapatingin ako kay Maynard. Ma'am, tawag niya sa akin habang diretso siyang nakatitig sa akin. Pasensya na po sa gagawin ko. Biglang sabi niya pa. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong halikan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko man lang nagawang itulak siya o pumalagman lang. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na naghahalikan. Napatulala na lamang ako habang siya nakatitig sa akin. Itigil na natin ang pagpapanggap, ma'am. Seryosong sambit niya dahilan para mabalik ako sa ulirat.
Ha? Oo. Tapos na nga eh. Uuwi na rin kasi tayo. Tarantang sagot ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin, ma'am. Umiiling na sabi niya. Mabilis na ngunot ang noo ko habang nakatitig sa kanya. Ano? Naguguluhang tanong ko. Itigil na natin ang pagpapanggap. Sunod-sunod pa siyang napalunok habang nakatitig sa akin. At totohanin na lang natin ang lahat, ma'am. Pagpapatuloy niya pa. Hindi ko na itago ang aking gulat. Kanina pang mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi ko inaasahang may mas ibibilis pa pala ito. Halos magkarambola ng dibdib ko kasabay ng kakaibang inis sa mukha at katawan ko. Ano bang sinasabi mo? Utal-utal na tanong ko. Hindi ko alam kung papaano ako magsisimula dahil ngayon ko pa lamang ito gagawin. Bigla na lamang niyang hinawakan ang mga kamay ko. Gusto kita, Ma'am Jaika. Sa tingin ko nga'y mahal na kita. Dagdag na sabi niya pa. Napamaang na lamang ako matapos marinig yon. Alam ko naman sa sarili ko na may gusto rin ako sa kanya. At ang lahat ng sinabi ko kanina kay Herman ay totoo. Pero hindi ko inaasahan ang pag-amin ni Maynard sa akin ngayon. Aligaga akong nagpalingalinga ng tingin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumawa habang nananatili pa rin nakatitig sa akin. Mas maganda ka pala kapag natataranta ka. Biglang sambit niya. Hindi ko napigilan ng sarili ko't bigla ko na lamang siyang hinampas sa balikat. Wag mo nga akong pinagtitripan. Singhal ko. Wala akong oras para sa mga biruan, Maynard. Giit ko pa at agad nang umayos ng upo. Pero seryoso ko sa sinabi kong gusto kita, ma'am. Saan niya? Dahilan para muli akong matigilan. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon para mapatunayan sa iyo yun. Nagsusumamong sabi niya pa. Parang may humaplos sa puso ko nang sabihin niya yun. Gusto kong magtatalon at magwala dahil sa sobrang tuwa. Pero hindi ko magawa. Ni hindi man lang pumasok sa isip ko na magugustuhan din ako ni Maynard. Pero eto siya ngayon at umaamin na sa akin. Pinilit kong maging seryoso nang humarap ako sa kanya. Maynard, may aaminin din ako sa'yo. Huminga muna ako ng malalim para ikalma ang aking sarili. Ang totoo niyan matagal na rin ako may gusto sa'yo pero hindi ko agad natanggap at naamin sa sarili ko. Kung hindi siguro tayo pumunta sa event na ito ay hindi ko mapapatunayan sa sarili kong mahal na kita. Dagdag na sabi ko pa. Kitang-kita ko kung papaano napangiti si Maynard matapos marinig ang mga sinabi ko. Napangiti na lang din ako habang pinagmamasdan siya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Napagdesisyon na rin namin ang umuwi. Nagpatuloy ang pag-uusap namin sa biyahe. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ko. Nagpaalam lang siya saglit at nang makalayo na siya, ay saka pa lamang akong pumasok sa bahay ko. My gosh! I can't believe this! Hindi mapakaling sambit ko habang pagulong-gulong sa aking kama. Gusto niya rin ako! Gusto niya rin ako! Sunod-sunod na sambit ko pa. Ngayon lang ako kinilig ng ganito at wala akong pakialam kung ano man ang maging itsura ko. Ang akala ko'y pangit matatapos ang araw na ito dahil kay Herman. Pero hindi ko lubos akalain na si Maynard pala ang bubuo sa araw ko. Hindi ko na alam kung gaano kong katagal nagpagulong-gulong sa aking kama dahil hindi ko na rin namalayang nakatulog na pala ako. Maynard's point of view. Simula nung magkaaminan kami ni Jaika, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Katulad ng napag-usapan, hindi na kami nagpanggap na magkasintahan dahil sa tinutuon namin yun. Security pa rin ako sa kumpanya niya at siya pa rin ang boss ko. Pero kapag tapos na ang trabaho at kami nilang magkasama, nagkakaroon na kami ng oras para maging sweet sa isa't isa. Darling biglang sambit ni Jaika, sabay abot sa akin ang 3 paper bag. Mabilis nang ngunot ang noo ko. Ano to? Bakit binigyan mo ko nito?
Takang tanong ko naman. Tingnan mo na lang. Giit naman niya sa akin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Isa-isa kong nilabas sa mga laman ng paper bag at mas lalo akong naguluhan nang makita kung ano mga ito. Pantalon? Kunot noong bulalas ko. Yes! Nakangiting sambit niya habang nakatitig sa akin. Isuot mo ang mga yan at itapon mo na yung mga luma mong pantalon. Masyadong hapit na hapit ang mga iyon at ayokong may ibang nakakakita sa nakatago mong batuta. Dagdag na sabi niya pa. Bahagya pa akong nagulat dahil sa sinabi niyang yun. Kasunod ng malakas kong pagtawa. Sunod-sunod pa akong napailing habang pinipigilan ng sarili kong matawa. What? Inis na singhal niya. Wala namang masama sa sinabi ko I don't share what's mine. Nakangusong sambit niya pa. Hindi ko napigilan ng sarili kong guluhin ang buhok niya. Sira ka talaga. Saad ko. Ilang beses na nang sinabi sa akin ang tungkol sa pantalon ko pero hindi ko naman naisip na bumili siya ng bago. Ayos na rin naman to nang matahimik na siya. Hindi ako nagbibiro. Subukan mo lang na isuot pa mga pantalon na yan. Hindi lang yung mga pantalon na yun ang masisira. Kung hindi yung batuta mo pa. Nagbabantang singhal niya pa. Oo na. Ito na nga isusuot ko na. Malambing na sagot ko naman at agad na yumakap sa kanya. Thank you. Bulong ko pa. Ganito pala kasaya kapag nagagawa mong yakapin ang babaeng mahal mo. Hindi nga pumasok sa isip kong mangyayari to pero eto na ngayon. Wala rin akong pinagsisisihan na nag-apply ako sa kumpanya ni Jaika. Mabilis na lumipas sa mga araw at mas lalong naging matatag ang relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung alam ng mga empleyado sa kumpanya ang tungkol sa relasyon namin ni Jaika. Pero wala na rin naman akong pakialam sa kanila. Hi Maynard! Biglang sambit ng isang babae na agad lumapit sa akin. Sa dami ng babaeng lumalapit sa akin ay hindi na ako nag-aabalang tandaan ng kanilang mga pangalan. Makakalimutan ko rin naman yun sa mga susunod na araw. Bukod doon, may isang pangalan ng babaeng tinitibok ang puso ko. Free ka ba mamayang gabi? Sama ka naman sa amin kumain sa labas. Nakangiting sabi pa ng babae. Sorry may date kasi kami ng girlfriend ko mamaya. Pagdadahilan ko. Ha? May girlfriend ka na? Hindi makapaniwalang bulalas niya. At nanlaki pa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Sino? Takang tanong niya pa. Ako! Malakas na sigaw ni Jaika. Gulat akong napabaling ng tingin sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa babaeng nasa harapan ko. Hindi ko lubos akalain na may pagkaselosa pala siya. Ikaw po, ma'am? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ng babae. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Singhal ni Jaika. Oo, ako nga ang girlfriend niya. May problema ka ba ron? Inis na sambit niya pa. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ng babae sa harap ko. Bago sunod-sunod na umiling. Oo, wala naman po ma'am. Aligagang sambit niya. Back to work! Sigaw pa ni Jaika. Dali-dali namang naglakad pabalik sa loob ng kumpanyang babae. Hindi ko napigilang mapailing na agad ring napalitan ng gulat nang mapatingin ako kay Jaika. Tuwang-tuwa ka ba dahil maraming lumalapit na babae sa'yo? Kunot noong tanong niya. Ano ba naman yung tanong mo? Siyempre hindi. Ikaw lang ang babaeng gusto kong lumapit sa akin. Nakangising sagot ko. Nililinaw ko lang. Singhal niya. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Alam kong tinitignan niya lang kung suot ko bang ibinigay niyang pantalon. Tinapon ko na noong isang araw pa ang mga luma kong pantalon para makasiguradong hindi ko na masusuot yon. Ayoko namang bumuga ng apoy si Jaika sa akin dahil sa galit. So, may date pala tayo mamaya? Biglang tanong niya at pinag-cross pa sa kanyang dibdib ang kanyang mga kamay. Napakamot ako sa aking batok. Sinabi ko lang yun para lubayan niya ako. Saad ko. Good! Tumatangutang ang sambit niya. Mag-date na tayo mamaya para naman makatotohanan ng dahilan mo. Dagdag na sabi niya pa.
Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Talaga ba? Paninigurado ko. Oo naman. Wala naman sigurong masama kung i-date ko ang boyfriend ko, hindi ba? Sarcastic ang sambit niya at sinadya niya pa talagang lakasan ang boses niya para marinig ng ilang empleyado sa lobby. Thanks darling. Masayang sambit ko't agad siyang niyakap. Hindi ko alam kung kailangan pa naming itago ang relasyon namin pero pinagsisigawan na rin naman niya kaya't hindi na ako nagdalawang isip na yakapin pa siya. See you later darling. Paalam niya pa. Tumango lang ako't bahagyang kumaway bilang tugon. Pinanood ko pa siyang maglakad papasok. Kitang-kita ko pa kung paano niyang sindakin ng mga empleyado niya na nadadaanan niya. Hindi ko maiwasang mapailing. Ngayon ko lang napagtanto na kakaiba pa lang talaga ang ugali ni Jaika. Pero nang dahil doon ay mas lalo ko siyang minahal. Jaika's point of view. Sinabuhay ko ng kasabihang ang akin ay akin lang. At hanggang ngayon ay pinaninindigan ko yon. Nitong mga nakalipas na araw ay napagtanto kong wala kaming dapat ikatakot ni Maynard para sa relasyon namin. Hindi rin namin kailangang itago ang pagmamahalan namin, lalo na sa mga empleyado ko. Kaya naman napagdesisyonan ko nang ipaalam yon. After all, I'm their boss at wala silang magagawa. Thank you for tonight, darling. Malambing na sambit ni Maynard. Katatapos lang naming mag-dinner sa isang restaurant at kasalukuyan kaming naglilibot sa park. Maganda pa rin dito kahit gabi na, kaya naman nag-e-enjoy ako sa ginagawa namin. Wala ka namang dapat na ipagpasalamat. Normal lang naman sa magkarelasyon na mag-date. Saad ko at marahang humarap sa kanya. Let's do everything to make the both of us happy. Nakangiting sabi ko pa. Napangiti na lang din siya matapos marinig yun. Naging mabagal ang kilos sa paligid nang unti-unti niyang ilapit ang mukha niya sa mukha ko. Napapikit na lamang ako nang maglapat ang aming mga labi. Hindi naman ito ang unang beses na hinalikan niya ako pero pinabibilis pa rin ito ang tibok ng puso ko. I love you. Seryosong sabi niya pa habang nakatitig sa akin. And I love you too. Sagot ko naman at agad na yumakap sa kanya ng mahigpit. I never thought that I would meet a man like him. Masaya ako dahil nagtagpo ang aming mga landas. Kahit pa hindi namin inaasahang mahuhulog kami sa isa't isa. Hindi ako nagsisising minahal ko siya dahil nakikita ko namang mabuti siyang tao. Ihahatid na kita. Biglang sabi niya pa. Maaga pang pasok natin bukas. Dagdag na sabi niya pa. Tumango naman ako bilang tugon. Hinawakan niya muna ang kamay ko bago kami sabay na naglakad papunta sa kotse ko. Hindi ko maipaliwanag ang siyang nararamdaman ko. At nagpapasalamat ako kay Maynard dahil naiparamdam niya sa akin ang ganito. Sa paglipas sa mga araw ay mas lalo lang akong nahuhulog kay Maynard. Hindi ko alam na pwede palang mahalin ng isang tao ng ganito kalala. Pero masaya ako dahil si Maynard ang minamahal ko. Ma'am, may balita ako. Aligagang sambit ni Mary na dali-daling pumasok sa opisina ko. Hindi ko na alam kung sekretarya ko pa ba siya o tagapagbalita. Parang sa tuwing papasok siya sa opisina ko ay may ihahatid siyang balita sa akin na hindi ko malaman kung saan niya ba nasasagap. Ano naman yun? Kunot noong tanong ko. Alam niyo po bang kalat na sa mga balita ang pagbagsak ng mga negosyo ni Herman? Bulong niya sa akin dahilan para manlaki ang mga mata ko. Really? Ano naman ang dahilan? Gulat na sambit ko. Nalulong sa droga, ma'am. Nahuli ng mga pulis at napatunayan ang lahat ng business niya ay konektado sa droga. Sagot naman ni Mary. Mukhang kinakaraman na siya dahil sa mga ginawa niya. Well, he deserve it all. Saad ko. At eto pa po. Biglang sambit niya pa. Meron pa? Ang dami mo naman atang nasagap. Hindi makapaniwalang bulalas ko. Huwag mo kong maliitin, ma'am. Natatawang sagot niya. Napailing na lang ako dahil sa sinabi niya. Siguro,
ay masasabi kong isa sa mga dahilan kung bakit matagal nang nagtatrabaho sa akin si Mary bilang sekretarya ko ay dahil siyang naghahatid sa akin ng mga mahahalagang balita. Oh, ano pang nalaman mo? Nagtatakang tanong ko. Si Ma'am Bianca po, kasabwat yun ng kapatid niya. Sagot niya. Hindi ko na itago ang gulat ko. Alam kong maldita ang babaeng yun at likas na masama ang ugali. Pero hindi ko naman inaasahang papasukin niya ang mundo ng droga. Bigla na lamang akong napailing. Kung nag-focus na lang sana siya sa maayos at matino niyang business, gumanda pa sana lalong buhay niya. Nangihinayang nasambit ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa balitang nalaman ko. Pabor sa akin ang ideya na mawawala na sila sa buhay ko at hindi na nila magagawang manggulo pa. May parte pa rin ng pagkatao ko na nalulungkot dahil napunta sila sa maling bahagi ng buhay. Napaigdad ako sa gulat nang biglang may kumatok sa pinto. Kunot noo pa akong napatingin kay Mary dahil bukod sa kanya, wala nang ibang pumupunta sa opisina ko. Pasok! Malakas na sigaw ko. Darling, ang tagal. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang mapagtanto niyang kasama ko si Mary sa opisina. Oops, bebe time ni ma'am. Mapang-asar na sambit ni Mary bago dali-daling lumabas ng opisina ko. Buhisit ka! Natatawang sigaw ko pa ngunit hindi niya na ako pinansin. Natuon naman ang tingin ko kay Maynard na nakatitig pa rin sa akin. Napakunot pa ang noo ko dahil sa pagtataka dahil hindi siya nagsasalita. Basta lang siyang nakatingin sa akin. Hoy, bakit tulala ka riyan? Sita ko sa kanya. Napailing pa siya't agad naglakad palapit sa akin. Ang ganda mo kasi. Nakangiting sabi niya. Hindi mo ako mabobola. Natatawang singhal ko naman. Bakit napapunta ka rito? Takang tanong ko pa. Namimiss na kasi kita. Nakangusong sagot niya. Hindi ko alam. Agad akong tumayo't lumapit sa kanya. Ramdam kong nagulat siya nang bigla ko siyang yakapin kaya naman bahagya akong natawa. I love you darling. Malambing na sambit ko. I love you too. Sagot naman niya. Wala na kaming ibang hihilingin pa ni Maynard. Nag-aasikaso't naghahanda na rin kami para sa kasal namin. Masaya ako dahil siya ang kasama ko sa pagbuo ng pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Hindi man namin inaasahan na mga nangyari, nagpapasalamat pa rin kami dahil naging daan yun para maging matatag at matibay ang pagmamahalan naming dalawa. Katulad ng sabi nila, trust God's perfect timing. Hindi man ngayon, maaaring bukas, basta't maniwala at manalig ka lang. Wakas.